VP Sara nasa Mindanao para mamahagi ng tulong. At akalawa naman po mga kapartner, Brave 18 inaasahang haharap sa ombudsman ngayong araw para sa investigasyon. Kaya siguro, no? Kasi doon sila sa ombudsman na harap. Okay. Oo nga, sige. Nahiyanap. Hindi, totoo, tama. Di ba? Kaya may punto nga yung kasi nga, di ba? Itong dahilan siguro. Okay. Defensor no show sa subpena ng NBI. Kampo, kinukonsiderang kasuhan si Matibag. Nako, partner, sang-ayon ba kayo rito? Mamaya malalaman mo. Magkakaalaman. Binasura ang petisyon kaugnay ng sigalot sa liderato ng Senado. May magandang issue yan. Mukhang, sabi nga ng ating thumbnails dyan, napagalaw ng baso. Mukhang gumalaw na. Panglima, security threat sa Senado, konektado umano sa Brave 18 ayon kay Gatchalian. Problema Malalaman. dyan yung work from home. Malaki problema ko riyan sa work from home. Bakit na yan. naman, partner? Kasi po, mamaya sasagutin natin. Ayun, yan. sige. Mamaya ulit. Mamaya. Okay, mayroon pa tayong pang-anim. May batayan ang 12 Senator Quorum sa kasaysayan ng Senado ayon ito kay Gatchalian. Yan kasing mga batayan na hindi nakaayon sa saligang batas, partner. Hindi po pwedeng pagbatayan talaga yan. Correct. Malinaw kasi yung nakalagay sa saligang batas. Unless nabaguhin nyo yung nakalagay dun sa saligang batas. Kasi yung mga framers ng Constitution, partner, talagang nilagay nila yan para hindi basta-basta. Partner, pagka sinabi mo hindi pwede pagbatayan, pag pinilit nila, anong mangyayari? Malalatayan sila. Correct. Tama yun. Tama ba yan? Correct. Tama, Oo, okay. tumpak. Pangpito, kung abutin pa tayo ng ating maramot na oras, kaguluhan sa Senado, refleksyon ng liderato ng administrasyon. Ito naman ay ayon sa ating Vice President Sara Duterte, mga kapartners. Tama yan, tama. Oho. So ayan po ang ating mga headliners at ayan po ang ating mga live viewers. Mag-1,000 na po tayo. Paki-like pa rin, paki-share. At ito na po, uumpisa na po natin kung wala na po tayong masyadong babatiin. Bibigyan na po namin kayo ng mga detalye ng ating pag-uusapan ngayong araw, mga kabirada. At ito na nga, VP Sara nasa Mindanao upang mamahagi ng tulong. Personal na mahagi si VP Sara ng relief for indigents and individuals in crisis and emergencies o RISE assistance para sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mangingisda sa Cotabato City. Kasunod nito, pinasanayaan din niya ang extraordinary na Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa Ruhas Central Elementary School. Samantala, bumisita rin si VP Sara sa burol ng mga mag-asawang Jamie at Rose Batino sa Malapatan, Sarangani na nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Personal niyang ipinaabot ang pakikiramay at panalangin sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Mga kapartners, ano po ang inyong masasabi rito? Bago natin bigyan ng komento, kung sakasakali po na malaglag po itong ating pinapanood, mukhang umiikot, wala po yung signal, alam naman, balik-balik lang po kayo muna, at hindi ho kami nawawala, signal lang po ang mawawala. Pater, ang ganda ng ating pag-uusapan sa unang bahagi ng ating home discussion ngayon at bibigay ng reaksyon. Dito ho, mga kabayan, kay Vice President Inday Sara Duterte, matagal na pong ginagawa ni BP to. On the first place po, mga kabayan, Kapampangan na salita, dimot man, hanapin. Yung sa Kapampangan, konti man lang ang kanya hong pondo, pero nagagawa ng paraan para makatulong. In fact, matagal na pong ginagawa yan, hindi ho pakitang tao yan. Kapag may kalamidad, nauuna po. Kahit naman noon pa, hindi pa yung vice presidente, nasa dugo ng Duterte. Naalala niyo yung Tacloban ba yun, partner? Yung tinamaan ng kalamidad yung Tacloban ng Yolanda? Oo naman. Diba? Sino naman hindi makakalimot dyan? At ang makikita ho natin, tinitwist nila yung mga kwento-kwento. Nauuna agad ang Duterte tumutulong. Nandoon kagad yung tunay na malasakit sa taong bayan. Hindi ho ito, hindi po ito pakitang tao, hindi po ito optics.
Pero nasa dugo na po ng ating Vice Presidente ang mabilis at maagap na pagtulong sa ating mga kababayan. Oh, yan. Partner Buds? Alam mo partner, ito si BP Sara lang yung nakaisip nito. Magkaroon ng mga satellite offices yung mga OBP. Kaya lang Sandali, partner. Bakit ba nung panahon ni Leni... hindi nila walang naisip ganito? yan eh. Wala nila ang Vice President talaga nun. Parang ano lang yung Shock absorber. hindi yung spare tire lang spare talaga. tire. Oh, sir. Sorry. Gumawa ng mga maliliit, mamigay ng mga spaghetti, ganun lang. Yung mga epal-epal lang. Si BP Papatsi-patsi Sara, nung naging Vice President, talagang gusto niyang tumulong. In fact, yan pong satellite offices. Siya lang po nakaisip niyan at nagpatayo. Nung una, nung bati pa sila ni BBM, talagang maganda yung function yan kasi hindi ka na pupunta kung saan, di ba? Bawat may malapit sa'yo kasi 10 yata yung initial na ginawa nila niya. Parang regional, gano'n. Regional. Kaya nga maganda yun. Kaya lang nga, yun nga, na politika, tinanggalan ng pondo. Sinakita rin nila ang lakas ng impact nito. Kasi pag tumulong, di ba, bumabaha yung mga nangingi ng pampalibing, pampagamot. Kaya minabuti nila wag pondohan yung mga satellite offices nung nasa gobyerno kasi nga takot na maging mas popular pa si BP Sara. Pero kung konsepto at konsepto ng pamumuno, ito talaga yung tunay na tunay na maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Partner. Partner. Ang sinasabi mo ba, ang nilalayon nito ay para malingap lalo yung mga lugar kung saan? Correct. Mas madali. Madali. Kasi kay Leni yung ginagawa niya noon nung vice president siya, artificial lang yun, partner eh. Yung pupunta ka lang doon, magpapakita ka tapos maghanap ka asa ng pangulo. 'Di ba? Oo. Parang promotion lang ng sarili, pero yung tunay na mayat maya meron kung may satellite office sa bawat area. Oo. At balak niya pandagdagan sana yun. Kaya lang nga, wala eh. Hindi kasundo yung pondo. Mahirap kumilos ng walang pondo talaga. At partner, rejoin lang ako doon sa sinabi mo. Napakaganda ng ginawa ng ating Vice Presidente. Dito makikita mo, kaya naman ang sinusukli ng sambayan ng Pilipino ay ang walang pagbitaw sa kanyang trust rating. At nakita naman natin sa lahat ng survey, hanggang ngayon, nangunguna po sa lahat ng buong ahensya sa Pilipinas, sa gobyerno, ito hong si Vice President Inday Sara Duterte. Oo. Palakpakan muna natin, partners, ang 1.4 viewers natin. Ito mga partner, mayroong comment dito si Alma. Sabi nga ni Alma dito, ang VP noon, Sir Buds, sa papel lang at lugaw-lugaw, Correct. picture-picture lang. Oo. Hindi kagaya ni VP Sara, kahit walang budget, nakakatulong pa rin. Alam nyo, Tama. ang ganda, no? Ang ganda ng... ang taong bayan na rin, Partner Buds, ang nakakapuna, no? Kung ano talaga yung ginagawa ni Vice President Inday Sara. Katulad nga ng komento kanina ni Partner Dan, ang VP Sara natin, napakaliit, kakarampot ang budget. Correct. At binabawasan pa talaga, sinasadyang bawasan. Dahil ngayon, sa sinabi rin ni Partner Buds kanina, na talagang mukhang napupolitika, nakakalungkot dahil nga ito sana yung magandang programa na makakadirekta malapit sa taong bayan. Ito nga partner siya sabi natin, they are keep on trying to push, pulling down. Pushing down itong si BP dahil sa pamumulitika, sobrang pamumulitika sa Pilipinas. Magtrabaho muna tayo, dapat ganyan ang ating konsepto, di ba? Tayo ay naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, ang boss natin sa sambayan ng Pilipino, dapat maglingkod muna. Kaya lang, sa nangyayari ho dito, instead na maglingkod po, parang sinasabing, teka, ito 2028, sigurado, presidente ito, kailangan sirain natin. Kawawa naman yung ating future na hindi tayo makakahahawak ng liderato sa Pilipinas. Kaya partner, ang nakikita natin dito, yung walang humpay na paninira, imbis na magtrabaho, pero partner, nandiyan yung paninira, kulang ang budget, pero nagagampanan pa rin po ng tama ang trabaho ni Vice President Inday Sara Duterte at ibibigay pa rin abot ng kanyang makaya ang tulong para sa sambayan ng Pilipino. Partner Buds, may dadagdag ka pa rito. Okay na. Alright, kung okay ka na dyan, Partner Buds, at sige, tuloy-tuloy lang po ang ating mga live viewers. Huwag po kayong mahihiya, magpindot or mag-komentaryo sapagkat time to time, bibigyan po namin ng luna dito sa ating programa ang inyong mga komentaryo. Alright, ito, punta na po tayo, partner. Palakpakan muna natin, 1.6 na kaagad tayo. Ang bilis daw. Ito, Brave 18, inaasahang harap sa ombudsman ngayong araw para sa investigasyon, mga kapartners.
Nakatakda ang paghaharap ng Brave 18 ng ngayong araw ng Huwebes sa Office of the Ombudsman para sa investigasyon kaugnayan ng umano'y kickback scheme. Sa mga naunang salaysay ng mga dating sundalo, mali-malitang pera ang idiniliver ng mga ito sa mga matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Ayon kay Assistant Miko Clavano, ipagpapatuloy lang ng tanggapan ang kanilang ginagawang pakikipagpanayam sa Brave 18 sa gagawin nilang pagharap ngayong araw sa tanggapan. Anya, pakikinggan ng investigating team ang mga sasabihin ng mga Brave 18 at aalamin kung alin sa mga ito ang hindi credible at alin ang maaaring magamit na ebidensya. Kumbaga partner, mukhang sasalain, ano? Nakatakda ring humarap sa ombudsman ang Brave 18 sa June 15 at June 16. Sunod-sunod na ito mga kapartners. Anong inyong masasabi? Ito ba ay maaari nating masabing maganda na rin ito? Kasi mayroon ng ahensya ng gobyerno na talagang nakatutok na rito sa mga sinasabi nitong mga Brave 18 aside pa ito sa ginanap nga na Blue Ribbon ni Senator Marcolita. Partner Dan? Tingin ko pinangungunahan nila talaga mamadaliin ng Tingin ko mamadaliin po ng ombudsman talaga to. Papatawag talaga to. Ako yun ang nasa isip ko kagad dito eh. Nung nabasa natin ay papatawag ngayong araw at may mga petsa pa na papatawag itong mga Brave 18. Ang unang pumasok sa kaisipan ko dito, kailangan maunahan ko. Maunahan ng ombudsman yung investigasyon para if ever anuman ulit bumalik mulit sa Blue Ribbon, may magagamit na ngayon ang ombudsman na hindi credible yan kasi may pang-counter sila. If ever na manala sila. Again, ulitin ko, kung titignan ho natin, pinipigilan ho ang BRC sa Senado. Nakipag-unahan naman ang ombudsman at binigyan ho ng pansin na dating hindi ho pinapansin. Doon panahon ho ni Senator Pinky Lacson, ito hong Brave 18. Kapuna-puna po ngayon, superstar po na naman mga kabayan ang ating mga Brave 18. Pinag-aagawan na sila ngayon. Bakit? Ano pa ba ang mga pasabog na dala-dala nito hong Brave 18 kung ito ay maisisiwalat sa Blue Ribbon Committee at yan ay mairerekomenda doon sa ombudsman. Ganun din naman ang labas niya, partner eh. Ganun din naman yan eh. Kasi hindi naman po ipaliwanag ho natin sa ating mga nanonood. Ang Blue Ribbon Committee na ginaganap po diyan po sa Senado, sa pangunguna po ng lihitimo na si Senator Rodante Marcoleta, ay hindi po sila ang huhusga. Kung hindi, sila po ang magre-rekomenda. Dalawang bagay lang po ang nagagawa po na dyan. Una, in aid of legislation. Ano man ang kakulangan at pwedeng idagdag na batas sa kakulangan na nangyaring doon sa pangyayari ho sa flood control na nagkaroon korupsyon, makakagawa ho sila ng batas. Pangalawa, kung sino ho yung dapat managot at irerekomenda po nila ngayon na etong mga to ay rekomenda natin sa ombudsman. Kaya lang ngayon, wala hong Blue Ribbon, at agad kinuha agad binibigyan ng pansin ngayon ng ombudsman. Well, yun nga pananaw ko doon. Nakipag-unahan po si ombudsman para ho mapigilan na yung dapat mong mapigilan. Or else, isa hong taktika to and maganda sana, kung magiging patas at parehas at walang bias, kung talagang masasabi nating may hustisya pa sa Pilipinas. Correct ka dyan, partner. Partner Buds? Ako, etong mga 18 ex-Marines. Ako ayokong i-degrade sila na wag tawaging 18 Marines kasi nabasa ko kay Edo Manzano. Si Edo Manzano pala, US Air Force pala yan. Talaga, partner. Kaya sabi niya, once a Marine, always a Marine. Still a Marine. Hindi po pwedeng tanggalin natin sa kanila yun, di ba? Dahil lang sa sinasabing sila ay hindi na pabor. Yung sinasabi nila, hindi pabor sa pamahalaan ngayon, yung kasalukuyang administrasyon. Anyways, ito po ang patunay na yung mga 18 Marines ay Brave 18 ay nagsasabi po ng katotohanan kasi hindi sila natatakot kahit sinong mag-imbita sa kanila eh. Imbitahin sila ni Erwin Tulfo, naroon nga sila eh. Mali po yung sinabi na hindi sila nagpakita. Talagang inano lang sila, dinilay hanggang sa nagdeklara na wala nang
tapos na yung meeting. In fact, ginawa nga meeting yung hearing dapat nila. Ikalawa, sa BRC patawag, talagang gusto nila to na magsabi sila ng katotohanan. Kaya hindi po pwede na very willing po tong 18 Marines na magpakita. NBI, nagpakita rin sila, di ba? Talagang kahit sino po ang tumawag sa kanila, gusto po nilang ihayag ang katotohanan. Kaya paano nyo po masasabi na mga sinungaling tong mga tao na to? Ito po ang problema sa kabilang panig, yung isang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo. Gusto po nilang palabasin na hindi ka panipaniwala yung sinasabi nitong 18 Marines na to. Kahit na hindi naman nila tinatapatan yung mga sinasabi nila ng ebidensya na magpapatunay na hindi totoo. Yung sinasabi nila na sinuhulan daw ng 5 milyon, isang tao lang na nagsabi no at hindi pa nila pinaharap. Yun pa ay ayon lang kay Matibag. Nakausap niya yung biyanan nung isa sa mga eto po mga to, sila mismo. Sila yung nagdi-deliver. Kaya sino po yung mas kapanipaniwala? Si Matibag na ayon lang sa biyanan ng isa sa mga Brave 18 o itong Brave 18 mismo na sila mismo yung nagbubuhat, sila mismo yung nagdadala ng mga maletang pera. Partner, Palakpakan mo muna natin muli. 2-3 na ang ating live viewers. ayun. Yun, no? Partner, pa-rejoin ako doon kasi nabanggit mo si partner, si Director Matibag. Alam mo bang may bagong pangalan na NBI ngayon? Ayon ho kay Retired General De Leon. Ginawang pangalan, partner, ang ganda. Ano Di yung ba partner? NBI? Oo, National Bureau of Inventor. Ganun ba yun? Oo. Bakit tataka ako? Ba't inventor? Wala ba siyang tiwala kay Director Matibag na mahilig mag-invento? Mag-invento siya na, ano yung nga sabi niya, may nabayar 5 milyon. Ulang invento raw. Pangalawa, meron daw yung sa seguridad ng Senado. Parang nabaltaan nyo, partner? Oo. Nabasa nyo? Yung sa DZRH. Ano yun, partner, ang nabasa mo? Yung sa DCRH, naglabas ho ang NCRPO. Ano yung nilabas, partner? At sinabi doon, wala naman daw nakikitang threat sa seguridad sa labas ng Senado. So, paano yung partner, di ba? Kasi ang sinasabi nga, kaya nga nagpa-work from home At saka kaya nga hindi nga pinapapasok ang ibang mga empleyado Dahil nga sa may matinding Partner Bads, anong masasabi mo doon naman tungkol sa threat daw sa Senado, di ba? Yan naman, katulad na nasabi na natin kahapon, yung threat naman na yan, hindi naman nawawala yung threat, lalo na, ibig bang sabihin, pag may threat sa Malacanang, isasara mo Malacanang? Work from home, ibig sabihin, pag may threat sa House of Representatives, isasara. Lutasin nyo kung may threat, alamin nyo kung totoo yung threat o hindi, di ba? Kung totoo yung threat, gumawa kayo ng paraan bilang, hindi po pwede na isasara. At saka, nagkataon na nag-announce na si Marcoleta, Senator Marcoleta ng Blue Ribbon hearing niya. Tapos, sasabihin nyo ngayon, biglang may threat at work from home. Kita mo, hindi sila nakapasok yung mama. Oo. May nasabi si Senator Marcoleta, partner, bakit tila sumusunod yung mga empleyado, di ba? Okay. Sa kay Gatchalian, hindi kala sa kanila. Kasi nga, magkakakampi yung 4 na dating Senate President, kakampi ni Gatchalian Oo. lahat ng tauhan na yan, galing dun sa 4 na yan. Wala pang tauhan na galing kay Cayetano. Ang sinasabi mo, partner Buds, parang may kumunluhi ka dito. Oo, practicalidad. Siyempre, yung amo nila, yung nag-appoint sa kanila dyan, isa dun sa mga dating Senate President na sumusuporta kay Gatchalian ngayon. Kaya para bagang dating, talagang dihado talaga itong si SP Cayetano. Partner, bago yan, palakpakan natin muli, 2,500 ng ating mga live viewers. Ano yun, no? Grabe. At partner, idadagdag ko lang dito, napapag-usapan na lang din natin tong ating mga Brave 18. Ito, may update pala, partner, no? Ang update nito ngayon ay ayon ito sa post ng DZMM Teleradyo,
dumating na daw sa tanggapan ng ombudsman. Dumating na raw po sila sa tanggapan ng ombudsman. So, tama yung sinasabi ni Partner Bads, no, na ito, nagpapatunay lang ito na ang indikasyon, ito pong mga Brave 18, malamang sa malamang, nagsasabi ng katotohanan. Kasi wala po silang kinatatakutan, partner, in the sense na hindi sila natatakot kahit sino pa ang mag-imbestiga sa kanila. At hindi lang basta natatakot or ano sila, very willing, partner, di ba? Yun. So, partner Dan, mayroon ka pang idadagdag Meron dito? partner kasi ito, napag-usapan ho, nasa ombudsman, di ba? Ito ho ang tanong ko sa sambayan ng Pilipino. Oo. Para makasama ho natin yun sa live eh. Kung wala ho itong Brave 18, ito ha, logical, very logical po kasi. Sa tingin ho ninyo, bakit gumuha ng ex-marine na pagkarami-rami si Saldico? Para ho maging bodyguard po niya? Ngayon, eto. Kung bodyguard lang sa isang kongresista, normal ba na magkaroon ka ng bodyguard na pagkarami-rami? So ngayon, anong trabaho nitong mga to? Sa makatuwid baga, kung gagawin natin ang critical thinking natin, mga kababayan, ito ay taga-buhat, taga-deliver. Marami. Kasi meron kang pinoprotektahan. Kaya nga, hindi basta-basta ito. Kasi kung ordinaryong congressman ka lang, partner, ba't mga ilan na kaya ang bodyguard niyan? Tansya mo. Wala ko ideya, partner. Pero pinakamarami, 10 na, no? Hindi ko alam. Oo, Wala talaga ako. Oo. Oo. Pero tingin ko lang, 10, pinakamarami na. Pero, nakita niyo Senator Marcoleta, mukhang walang bodyguard. O, di ba? Oo. Nakikita niyo yung logic, Hindi, Pinakikita may ko lang. bodyguard din. May bodyguard din si Senator Meron, pero hindi, Meron. pero hindi ganun karami. Hindi. Mga siguro... Humigit kumulang. Humigit kumulang. Ayun, humigit kumulang. Pero ito, napakarami. At may 14 pa. So, ang intention nito, not only to secure a former congressman, ako Bicol Party List, but to secure, to become, kargador nga talaga ng basura. Alright, partner, no? Uy! Pasalamatan ulit natin, 3,300 na natin live viewers. Yun, no? At pasalamatan din natin ang ating masipag na moderator, si Kamuti Moto. Talagang masipag ito, mga partner, no? At ang Team SDS. Alright, partner, no? Ako, bigyan ko lang ng konting masasabi ko dito sa Brave 18, para sa akin, itong nangyayari, partner, na biro mo, mayroon ngayon, tapos mayroon pang 15 at 18 partner, 16 partner buds, no? So magkasunod. Ako, nakakakita ako ng magandang senyales. Kasi ito naman talagang gusto nila eh. Ito naman talaga yung kailangan nila na marinig sila. Kasi nga mayroon po silang pinanghawakan na may katotohanan ang kanilang mga sinasabi at mga bit-bit na mga ebidensya. Now, ang relevance nito kasi kamukha niyan ngayon na medyo naiipit sa Blue Ribbon, mukhang hindi masyado binibigyan ng pansin at medyo natatakot itong kampo ng kabilang side, di ba? Liban na lang dito kay Senator Marcolita na talagang mulat sa pulpa, partner, pinush na talaga na Senator Marcolita na magkaroon ng ganitong investigasyon kasi nga po, tayong taong bayan po ang naano dito. So sa madalit sabi, partner, this is a good sign para sa Brave 18. And also, this is a difference between the former Blue Ribbon Chairman, Pinky Lacson, na talaga hong hindi niya binigyan ng pansin at talaga hong sinisiraan niya. Sabi nga natin, ang hinahabol lang po nito at nagte-testify sila is about the corruptions in the flood control. Pero si Pinky Lacson, siyang hawak po niya yung BRC, maalala ho natin, pinupuntirya talaga niya na walang credibility ito, di ba? Nag-umpisa kay Gutierrez hanggang dito, Mother, di ba? Oo. Makita niyo yun? O kasi partner Bas, no? Parang pwede natin magpagkumpara dito kasi ang nangyari kay Senator Jinggoy, 'di ba, galing sa ombudsman yung naging kaso niya? Oh. So ngayon, mapapagtimbang-timbang ngayon ito. Ang mga babanggitin na papangalanan nitong mga Brave 18, sa dami ba naman nila, partner? Huwag mong sabihin na lahat 'yun puro sinungaling. Aha. Parang I don't think so, 'di ba? Parang ang hirap sabihin na lahat ng 'yun sinungaling. Tsaka mahirap yun, alam ko yung salitan sinungaling kay Rafi Tulfo. Oo. Hindi pa niya nga nakakaharap eh. May judgment kasi yun yung agad siya. problema eh. Nanood sila ng hearing, tapos sinungaling to mga to. Mula sa bias mo lang yun eh. Samantalang ang pinakamaganda talaga niyan sana, harapin mo sila, tapos questionin mo sila. Ganun yung hearing eh. Na alam ko kunwari, may nasabi sila,
sinabi mo na ganito, paliwanag mo nga sa amin kasi hindi ko kayang tanggapin na, 'di ba, parang gano'n. Para mapalabas yung mga resource person na nagsisinungaling o hindi. Ganun po yung pagpapalabas, hindi po yung sinungaling yung mga yan eh. O hindi naman nakaharap. Outright kagad, no? Outright, sinasabi. Yung punto mo ba, partner Bads, yung sinasabi mo, dapat harapan para ma-cross-examine sila? Ang punto ko ron, etong mga, ayan yung warning ni Ben Bitag Tulfo Ano yun? na kinukrucify yung mga kapatid niya. Oo. Hindi nila namamalayan kasi binibigyan sila ng trabaho na ibig sabihin hindi sila marunong mag-imbestiga talaga. Hindi, partner, napakaganda na sinabi mo. Yung punto ho, tama ho kayong lahat diyan. Ikukunik ko lang 'to, ipapasok natin 'to. Ang ganda eh. Alam mo, ang pangit dito, hindi niya nga pinatawag doon sa hearing. Tapos, nagkakaroon pa ng sa media ng character assassination. At doon siya nagpapaliwanag. Doon sa media. Kasi lahat ng sinasabi natin ito, saan natin narinig? Sa media. At ina-adapt ng media. Lahat ng mga sinasabi. Hindi, kay Rapi Tulfo ko narinig yun. Kaya na nga. sinungaling yung ano. At inadapt ng mga media, pinakalat ng media. So, mga sinungaling, at hindi lang sinabi niya sinungaling, ha? At, di ba, nagpaano din, yung kukwelyuhin kita, pakukulong kita, di ba, kahit matanda ka pa. Ito yung sinasabi ho nila Si ano naman yun? Erwin naman yun. No? Erwin. Ito naman yun, ito yung tinatawag nila sa Kapampangan. Ito yung mga nakakaintindi ng Kapampangan diyan, tatagalogin ko rin. Silong malambot, matali pangaigot. Ano ibig sabihin? Yung silo ho, napakalambot tignan. Pero pag hinatak mo, wala kang kawala. Talaga hong mahigpit na mahigpit. Ganyan ho, mga kabayan. Ano yung silo para maunawaan ng mga hindi Ang silo ho, parang Ben Bitag ho yan. Yung bitag. Ayun, bitag. Binitag mo ng malambot na pagkabitag, pero nung hatakin ka, halos maputol na ho, mga kabayan, yung kamay mo o paa mo, sa kakaalis, hindi mo na matanggal-tanggal yung pagkakasilo sa'yo o pagkakabitag sa'yo.